No? So ngayon, dito sa atin, sa buhay ng tao or sa mga tao, maraming mga tao nagtatanong o kahit mga scholar, no, na patuloy na nagre-research o nagsisearch or saan man upang masagot ang kanilang mga katanungan kung may Diyos ba talaga. Kasi kung may Diyos man, ang tanong nila ngayon, saan siya nagmula? Sino ang magulang niya, mga kapatid niya? Saan siya nagmula noong hindi pa ginawa ang mundo, ang langit at saka lupa? Saan siya nagmula o saan siya galing? Ito ang kalimitang tanong ng bawat tao. Maraming tinatanong din sa akin yan. Maraming mga tao nagtatanong din sa akin yan na kumbaga para bang sinusubukan ka na kung totoo ang Panginoon na iyong pinaglingkuran, saan siya nagmula? Sino ang kanyang mga bugulang? Ang masagot ko lang talaga dyan is, hindi ko alam. Ang masasagot ko lamang dyan is dito sa Biblia, sinabi dito, in the beginning, God. Dito sa Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning, God. So sa simula pa lamang, ang Diyos andyan na. Andyan na. Pero kung tatanungin ako, kung saan siya nagmula, hindi ko alam. Yung mga bagay na yan, yung mga katanungan na yan, ay hindi na ipinahintulot ng Diyos o na aking alamin pa. Hindi na yan maaabot ng aking isipan. Dito sa kasulatan sa Salmo 90 verse 2, sinabi dito, from everlasting to everlasting, you are God. So, nangangahulugan, God has no beginning and no end. So, ito ang pagkakaintindi natin, kung intindihin talaga natin. Kaso, marami pa rin mga tao na nagdalawang isip sa Panginoon. Kasi kung ganito, kung ganyan ang tanong ng mga bawat tao, hindi nila paniniwalaan na Biblia. So, marami mga tao nagsasabi, kung totoo ang Panginoon, mga ganito, ganyan. Anong proof mo na mayroong Diyos? Biblia. Ang Biblia is ito yung tinatawag natin na Holy Scripture. Dito ang lahat ng ebidensya nagpapakilala ang Panginoon at nakasulat dito mula sa simula hanggang sa wakas. Dito tayo mamumuhay sa mga nakasulat dito at maniniwala tayo sa isang Diyos na hindi natin nakikita. Kaya nga tinatawag faith. Paano mo matatawag nga faith kung ang isang bagay o isang Diyos o isang nakikita mo? Hindi na yan faith. So, ganito lamang. No? So, iwasan po natin na magtanong tayo niyan. Kundi maniwala tayo. Kasi ang sabi ng ating Panginoon Kristo, mapalad ang mga tao na hindi nakakakita, ngunit naniniwala. So, maniniwala tayo sa ating Panginoon Kristo. Kasi kung iisipin, kung wala ang ating Panginoon Kristo, kung hindi pinadala ng Diyos Ama, ang Panginoon Kristo, hindi ko alam kung anong mangyayari sa mga tao ngayon. Kasi ang kasulatan nagsasabi, ang kaligtasan nagmumula lang talaga sa mga Hudyo. Sila yung mga piling or pinili na mga tao ng Diyos. Sa atin yan, hindi ko alam. Pero, dahil sa awa ng Panginoon sa atin, pinaabot ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa buong mundo sa pamamagitan ng kanyang bugtong anak ni Jesucristo na namatay sa cross upang tayo ay magkaroon ng daan, connection, patungo sa Ama at relationship doon sa Diyos Ama sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. Kasi ang kasulatan, sinabi dito, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Yan ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo dito sa may Revelation. So sa simula pa lamang ang Diyos yan na. From everlasting to everlasting, you are God. He is God. So hanggang dito na lang sana intindihan nyo kung ano ang nakasulat dito sa Biblia. Basahin lang natin lagi. At saka kung mayroon mga tao na nagtatanong na ang sagot ko lang talaga niyan is hindi ko talaga alam kung saan galing ang Panginoon. Basta ako, naniniwala ako sa Panginoon. As proof, ang Biblia. Naniniwala ako niyan.
So hanggang dito lang, maraming salamat and God bless everyone.